Tayo po ngayon ay merong bagong serye na pag-aaralan. At ang focus ng ating study ngayon ay pagkilala at pag-unawa sa Diyos. Actually, kaya ko ito napagdesisyonan na ito ang maging serye sa pagbubukas ng taon na ito dahil katatapos lamang natin sa ating evangelism series na kung saan pinag-aralan natin yung mga vital elements, mga essential elements ng gospel. At kasama doon, kapag tayo ay nag-ebanghelyo sa pagbubukas natin ng ating mensahe, kailangan may pakilala at may pakita natin yung tunay na katangian ng Diyos, sino ang tunay na Diyos. Kaya sa oras na ito ay minabuti kong maging paksa natin ang pagkilala at pag-unawa sa Diyos dahil ito ay hindi lamang tutulong sa atin sa evangelism kapag tinuturuan natin ng tao sa tamang pagkakilala sa Diyos, kundi ito rin itutulong sa ating personal na pananampalataya upang magkaroon tayo ng tamang paglakad, magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Panginoon, sapagkat ang tamang pagkakilala sa Panginoon ay tutulong sa tama at malalim na pagsamba, sa tamang uri ng pananalangin at reverence. Ang pag-aaral na ito ay hango sa 3 aklat. Meron ako ngayong pinag-aaralang 3 aklat na kung saan ito yung aking pinagsama-sama. Actually, ito ay 5, subalit itong 3 lamang yung gusto kong sitasin dahil ito yung primary reference ko. Una, yung aklat ni Mark Jones na ang title ay God Is. Napakagandang aklat niyan. Mark Jones na ang title ng kanyang aklat ay God Is. At ikalawa, yung aklat ni John Calvin na Institute of the Christian Religion. Institute of the Christian Religion. At ikatlong aklat ay yung aklat ni J.I. Packer na Knowing God. So lahat ng aklat na ito ay nakatuon sa pagkakilala at pag-unawa sa Diyos. At kung ma-access ninyo ang mga aklat na yun, I recommend na basahin ninyo ang isa doon. Pero ako sa inyo, ang aking i-advise na basahin ninyo para mas masundan nyo itong aking lessons ay yung kay Mark Jones na God Is. Lahat ito ay pumapatungkol sa doctrine of God. So ngayon simulan natin ang ating pag-aaral. Bilang panimula, meron ako ditong quotation coming from Mark Jones, God Is. At lahat po ng aking quotation dito, nagaling doon sa mga na-mention kong mga books ay translated na po in Tagalog. At ang ating lesson ngayon ay lahat po, yung buong lesson natin ay translated na sa Tagalog at maging yung mga quotations. At ito po yung sinabi ni Mark Jones, and I quote, "Ang pinakadakilang pag-aaral para sa pagpapalawak ng kaluluwa ay ang agham tungkol kay Kristo at siya na napako sa krus at ang kaalaman tungkol sa pagkadiyos sa maluwalhating Trinidad. Walang anumang bagay ang makapagpapalawak ng ganito sa talino at walang makakapagpataas ng ganito sa buong pagkatao ng tao, tulad ng masigasig, mataimtim at patuloy na pagsasaliksik sa dakilang paksa ng pagka-Diyos." Actually, itong quotation ito coming from the book ni Mark Jones, ito ay quotation ito galing kay Charles Haddon Spurgeon, the Prince of Preacher. At sinasabi dito sa ating quotation na walang ibang magbibigay sa atin ng malawak na kaisipan, magbibigay sa atin ng malalim at tamang pagkaunawa sa lahat ng bagay kung hindi nagsisimula ito sa tamang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya humahamon ito sa atin na magkaroon tayo ng tamang pagsasaliksik, tamang pag-aaral tungkol sa Panginoon, sa ating Diyos. Magkaroon tayo ng tamang pagkakilala at pag-unawa sa Diyos. Actually, ang pinakapunto na sinasabi dito ng ating quotation ay ang pag-aaral tungkol sa Diyos, kay Kristo at sa banal na Trinidad. Ito ang pinakamataas at pinaka-pakinabang na pag-aaral sa lahat ng pag-aaral. Ito ang magpapalawak ng iyong isipan. Ito ang magpapalawak ng iyong pananaw. Ito ang magtatama ng iyong pananaw sa lahat ng bagay. Ang pag-aaral tungkol sa Diyos, kay Kristo, sa banal na Trinidad, sa kanyang katangian. Ito ang pinaka-pakinabang sa lahat ng pag-aaral. Ngayon, may 3 bagay akong gustong tingnan natin. Una, sa ating lesson, una, ang pag-aaral tungkol sa Diyos
Ikalawa, ang pag-unawa sa Diyos at sa kanyang kakaiba sa atin ay nangangailangan ng pag-aaral ng mahalagang konsepto. At ikatlo, ang layunin at motibo sa pag-aaral ng katangian at kalikasan ng Diyos. At ikaapat, ito ay biblical na mga halimbawa. So itong apat na ito ang ating pag-aaralan. Unang punto natin, ating tingnan ang pag-aaral tungkol sa Diyos. Napakahalaga ng pag-aaral, pagsasaliksik tungkol sa Diyos. Alam niyo na ang pinakamataas na dapat pag-ukulan ng atensyon ng isang tao, ikaw bilang anak ng Diyos, ay ang pag-aaral tungkol sa Diyos. Ito yung pinakamataas mo dapat na pag-ukulan ng atensyon. Yung pag-aralan ang pagka-Diyos ng ating Diyos, ang kanyang kalikasan, ang kanyang katangian. Sa panahon natin ngayon, dahil sa maraming pagkakilala sa Diyos, gumagawa sila ng mga statements that may sound profound, pero kung titingnan natin at sasaliksikin at pag-aaralan ang kanilang mga binibitawang pangungusap, ay ito'y salungat sa ating Panginoon. Ay katulad na lamang itong nangyaring 2025 sa Golden Globe, nakakapagbitaw sila ng mga ganong salita, kaya nilang i-mock, gawing object of taunt, entertainment, ang Diyos. Ito'y nagpapakita lamang ng wala silang, ito yung bunga at nagpapakita ito ng kapag ang isang tao ay walang tamang pag-aaral, tamang pagkakilala sa Diyos, ganito ang mangyayari sa atin. Ganito ang mangyayari sa tao. Kaya yung mga nagtawanan na yun, hindi ko alam kung ano ang state of mind nila, pero kung nagagawa nilang tumawa at makisama sa ganun, magpapaksuma-salamin yun ng kanilang walang pagkaunawa tungkol sa kataasan at kadakilaan ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, ito yung angkop na tugon natin. Kung ikaw ay mananampalataya, dapat ang iyong tugon sa katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita ay pag-aaral sa kanyang kalikasan at kung sino ang Diyos. Pag-aralan natin ang kanyang pangalan. Dahil sa Biblia, ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kapag sinabi natin Jehovah Jireh, paborito ng marami, Yahweh, ay mga halimbawang mga pangalan ng Panginoon na ito ay may kahulugan sa kanyang kalikasan. At dapat natin kilalanin ang Diyos batay sa kanyang kapahayagan. Kilalanin natin ang kanyang pangalan, ang kanyang kalikasan. Maraming mga tao na nag-aakala ganito ang Diyos, ganito ang Diyos, ganyan ang Diyos dahil meron silang maling pagkaunawa sa ano ang kalikasan ba ng tunay na Diyos. Ang persona, ang mga gawa at mga ginagawa ng Diyos, ang kanyang pag-iral o existence. Ito yung mga bagay na tumatawag sa atin na dapat pagtuunan natin ng pansin. Dapat nating pagtuunan ng ating buong atensyon na pag-aralan ng mga dakilang bagay na ito. Ito yung karapat-dapat na bigyan natin ng malalim na atensyon ng pag-aaral tungkol sa Diyos. Dahil ito ang ating tugon ito yung ating tugon sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin. Alam mo, walang anumang paksa sa mundo na ito, walang anumang paksa o pag-aaral ang pinakamagandang pagbulay-bulayan. Walang hihigit sa katotohanan na ito na pag-aralan natin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ito yung pinakamahalaga. Walang hihigit dito, walang papantay dito. Sapagkat sa ating pagkakilala sa Diyos, ito ang magdadala sa taong mapagmataas na magpakumbaba. Ito yung pinakamahalaga. Kaya nga, ang lahat ng nakakakilala ng tunay sa Diyos, kapag nakita niya ang kataasan at kadakilaan ng Diyos, ito ang magdadala sa kanya sa pagpapakumbaba. Ang taong mapagmataas, napakalinaw na ito ay sa Biblia, ang taong mapagmataas ay wala itong tamang pagninilay-nilay sa Diyos. At pansinin ninyo lahat ng aklat ng mga awit. Mapapansin nyo doon na napaka-humble ng bawat writer ng mga songs. Bakit? Dahil sa kanilang pagninilay-nilay sa Diyos, sa kanyang kadakilaan, kalakihan, dinadala sila ng kanilang pagninilay-nilay sa Diyos sa pagpapakumbaba. Ang taong mapagmataas sa kanyang sarili, yun yung mga taong walang pagninilay-nilay sa kataasan ng Diyos. Ang pride ay bunga ng kawalan ng kaalaman tungkol sa kung sino
ang tunay na Diyos. Ito yung sinabi ni John Calvin sa kanyang Institute of the Christian Religion. Ito ang sabi niya, ang kaalaman tungkol sa Diyos, ito ay upang ipakita sa atin hindi lamang na iisa lamang ang Diyos na dapat sambahin at parangalan ng lahat, kundi pati rin na ang parehong Diyos ay ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan, karunungan, kabutihan, katwiran, paghuhusga, awa, kapangyarihan at kabanalan, upang matutunan nating asahan at hilingin ang lahat mula sa Kanya at kilalanin din sa pamamagitan ng papuri at pasasalamat na ang lahat ng mga bagay na ito ay nagmumula sa Kanya. Ang malaman na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos, ito'y magdadala sa atin sa tamang pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan po ninyo, maraming mga tao ngayon, ang kanilang uri ng pagsamba, matalon, punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng mga elementong labas sa iniutos ng Panginoon. Ito, kumbaga kung ano na lamang ang magawa nila. Kapag meron tayong tamang pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos, itatama nito ang ating pananaw. Lahat ng ating mga gawain ay itatama nito. Ang sabihin ba naman na ang Diyos ay nasa sa lahat ng dako, ganun kadakila ang Diyos, yun ay isa sa kanyang katangian, magkakaroon tayo nito ng masasanctify nito yung ating mga ginagawa, bagamat walang taong nakakakita. Dahil alam natin, ang Diyos ay naroon, ang Diyos ay nakikita ang lahat. Kaya bilang hamon, ang kaalaman tungkol sa Diyos ay napakahalaga para sa pamumuhay ng ating buhay. Napakahalaga po niyan. Ang walang tamang pagkakilala sa Diyos, yan ay isang buhay na mapupuno ng mga tanong na walang sagot at mapupuno ng mga bagay na puro question. Actually, yun yung sinabi ni J.I. Packer sa kanyang aklat, Knowing God, and I quote, ito ang kanyang sinabi, ang mundo ay nagiging isang kakaiba, magulo at masakit na lugar at ang buhay dito ay isang nakakabigo at hindi kanais-nais na gawain para sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Iwaksi ang pag-aaral tungkol sa Diyos at hahatulan mo ang iyong sarili na magkaligaw-ligaw at magkamali sa buhay ng parang bulag na walang pakiramdam ng direksyon at walang pag-unawa sa mga bagay na nakapaligid sa iyo. Ibig sabihin, ganyan ang mangyayari sa mga taong walang tamang pagkakilala sa Diyos. Lahat ng bagay mabigat, lahat ng problema ay mabigat. Kaya, kung titingnan po ninyo, minsan yung mga salitang life is full of problems. Oo, maraming umaangkin dyan. Yan ay parang profound kung pakinggan. Pero ang totoo niyan ay bagamat may katotohanan doon, pero tinitingnan natin na lahat ng problema na nakikita natin, ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Yes, tinitingnan natin ang lahat ay life is full of problems, pero not in despair. We look at left and right, may mga problema, may mga nangyayaring sakuna, hindi maganda. Pero tinitingnan natin ito without despair. Tinitingnan natin ito with the eyes na bukas na alam natin ang lahat ng pangyayaring ito ay nasa ilalim ng soberanong pamamahala ng Diyos. Tinitingnan natin ito, bagamat di natin maintindihan, nang may pagtitiwala sa Panginoon. So tinitingnan natin ang lahat ng sakuna, lahat ng pangyayari ng hindi tayo despair, kung hindi may hope dahil merong Diyos. So yan ang kahalagahan ng pag-aaral tungkol sa Diyos. At ikalawa, ang pag-unawa sa Diyos at sa kanyang pagkakaiba sa atin ay nangangailangan ng pag-aaral ng mga mahalagang konsepto. Kailangan natin ito dahil sa panahon natin ngayon, ang Diyos at ang kalikasan at ang tao ay nawawala na yung pagitan na parang ang Diyos at ang tao ay pantay. Na ngayon ang nangyayari, ang Diyos ang sumusunod sa tao. Nagsimula yan sa positive thinking na maging positibo ka lamang sa iyong pananaw sa buhay, ang problema ay lalayo sa iyo. Kung totoo yan, may marami akong taong kilalang positibo, pero maraming problema. So, ibig sabihin, pinapakita lamang nito na may mga pananaw na kailangan nating itama. Na minsan kapag positibo ka, mapapakilos mo ang Diyos. Anong ginagawa nito? Pag ikaw ay malakas ang iyong pananampalataya, ay
meron ako nakita no ating year-end, malakas talaga ang pananampalataya noon. Kanya lahat yung yung mga special gift, Kaya sabi ko sa kanya, Brother Tommy, mukhang mapapaayon na ako sa claim it. Pero ang gusto ko ipakita sa inyo dito ay kailangan nating makita yung malaking kaibahan ng nilikha sa manlilikha. Huwag nating hayaan na kasi yung ideya na kapag naging positibo ka, kikilos ang Diyos, parang may lumalabas na mga positibong idea ngayon. I mean, mga bunga ng mga positive principle of positive thinking na mapapakilos mo ang Diyos. Sure, may mga aklat na ganyan ngayon na isusulat. Kaya kailangan nating maging malinaw yung pagitan sa Diyos at sa nilikha. Hindi tayo pantay sa Diyos. Hindi natin pinapasunod ang Diyos. Kaya kailangan natin unang makita ang kalikasan ng Diyos. Ang kalikasan ng Diyos sa kanyang katangian, siya po yung natatangi. Hindi natin, ang Diyos ay hindi katulad ng nilikha. Yan ang kailangan natin unang maintindihan. Ang Diyos ay hindi tulad ng nilikha. Ang tao, ang kanyang pag-iral o existence ay hindi galing sa kanyang sarili. We exist not by the virtue of our own power. We exist because of God who is self-existent. Ang Diyos ay umiiral, nag-exist siya by Himself. Ang kanyang existence ay hindi nakabatay labas sa Kanya, pero ang tao, ang ating existence ay nakabatay sa labas natin, sa Diyos. Ang existence ng Diyos ay nakabatay saan? Sa Kanyang sarili. Kaya kailangan nating makita ito. Kasi pag hindi natin to nakita, parang darating sa punto, parang ang Diyos, kaya nating pasunurin ang Diyos. Kumbaga, baka dumating pa sa puntong mahihigitan natin ang Diyos. Ang Diyos ay hindi tulad ng nilikha. Dahil ang nilikha ay nagbabago. Iyan ang isang katangian na hindi maaaring makuha ng Diyos at hindi maaaring makuha ng nilikha. Ang tanging walang pagbabago ay ang Diyos lamang. Kaya ang kanyang salita by the virtue of the author, dahil ang author nito ay walang pagbabago, ang kanyang salita ay walang pagbabago. Sa mundo na ito, dalawang bagay lamang ang makikita nating walang pagbabago. Ang Diyos at ang kanyang salita. Kapangyarihan ng Diyos. Kailangan din natin itong makita. Ang kanyang kabutihan, kabanalan, pag-ibig, katarungan, katotohanan ay makikita sa lahat ng kanyang mga gawa. Kailangan natin tingnan na ang lahat ng katangian ng Diyos, ang kanyang karunungan ay makapangyarihan. At ang siya'y makapangyarihan pero siya'y mahabagin. Kumbaga lahat ng yun ay dapat nating tingnan. If God is love, meaning to say, His love is sovereign. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na parang pipili lang tayo ng isang katangian ng Diyos at pagkatapos yun lamang. Hindi po. Kapag sinabi nating love, kapaloob din doon ang lahat pang ibang katangian ng Diyos. For example, like this. Pag sinabi nating love, is God sovereign? Ang Diyos ba'y soberano? Ibig sabihin, maging ang kanyang pag-ibig ay soberano. Ang Diyos ba'y walang pagbabago? Ibig sabihin, sa kanyang katangian bilang Diyos ng pag-ibig, ang kanyang pag-ibig ay walang pagbabago dahil siya'y Diyos na walang pagbabago. Ang Diyos ay walang hanggan, walang simula. Ibig sabihin, pag siya'y umibig, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. So dapat gano'n natin tingnan ang Diyos. Huwag tayong pipili ng katangian. Dati po ako yung nag-preach kasi may narinig. Bagong mangangaral pa lamang ako noon. Siyempre, ginagaya ko yung mga style ng mga nakikita kong preacher. Alam nyo, ang paborito ko, ang pinakagusto ko sa Panginoon. Yung mga ganung expression, naririnig ko yun sa mga tagapangaral na nakikita ko noon. Yung expression na, ang paborito ko sa Diyos ay ito. Ang gusto ko sa Diyos ay ito. Pag ginawa ito ng Diyos, minsan sa pangangaral ko, ginagawa ko din yun. Hindi dapat nating gawin ang mga ganoong bagay na parang meron tayong isang favorite lamang na katangian ng Diyos. Hindi po, sa isang mananampalataya kapag nakilala mo ang Diyos, hindi ka magkakaroon ng isang paboritong katangian dahil ang katangian ng Diyos ay hindi siya composed ng katangian. Kung siya'y love, siya ay buong Diyos na pag-ibig. Kaya nga yung aklat ni Mark Jones is, God is. God is simply is. Sovereign, all-powerful, omnipotent, all-knowing, lahat ng yun. Hindi siya compartmentalized. Hindi siya bahabahagi. Ganun ang ating Diyos.
Katangian ng Diyos. Yan ang kanyang hindi nagbabagong katangian. Kailangan din nating malaman ano ang mga ikinasisiya o ikinalulugod ng Diyos at ikinagagalit niya. Yan ang mga bagay na dapat nating malaman. Kasi minsan, meron akong narinig isang taong malapit sa akin, naghiwalay sila ng kanyang asawa, sumama sa kapwa babae. At ang sabi noong taong yon, kami naghiwalay mag-asawa. At baka ito ang kalooban ng Panginoon. Matagpuan ko yung pag-ibig sa Kanya, yung pagmamahalan. Sabi ko, gusto ko sana sasagutin sa mga oras na yun. Kaya lang, dahil nga doon sa environment, hindi ako makapagsalita ng diretsyo at iba naman yung aming topic noon. Katulad noon, dahil sa mali ang pagkakilala sa Diyos, nasasabi nilang, naghiwalay sila ng kanyang asawang lalaki, sumama siya sa kapwa babae, sila ay nagsama, at sinabi niyang kalooban ng Diyos. Gusto ko sabihin, hindi yan kalooban ng Diyos. Dahil kung sinasabi mo yan ang kalooban ng Diyos, maling Diyos ang kinikilala mo. Hindi yan ang tunay na Diyos. Sapagkat ang tunay na Diyos ay hindi yan kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay ang magsama ang babae at lalaki. Kung yung ibig ko sabihin, pag meron kang maling pagkakilala sa Diyos, magkakaroon ka ng maling mga desisyon. For example, yung maliit na kasalanan na sasabihin mo, unawa naman ng Panginoon niya kung bakit ko nagawa yan. Hindi yun, nakagawa ka ng kasalanan at dahil ito'y maliit at hindi may iwasan, nasasabihin mo, intindihan niya ng Panginoon. Maliit lang naman na bagay ito. Hindi. Kung kilala mo ang Diyos at nakagawa ka ng kasalanan at sinasabi natin ito'y maliit, pagpapakumbaba dahil alam mo sa iyong sarili, ang Diyos ay dakila, makapangyarihan at banal, ang maliit na kasalanan sa Kanya at malaki ay pantay. Kahit yun ay maliit, talagang 100% kang magpapakumbaba sa Panginoon dahil may tama kang pagkakilala. Ang walang tamang pagkakilala sa Diyos ay kakatwiranan niya ang kanyang sarili. Maliit lamang na kasalanan nito. Kaya mga kapatid, kailangan natin pataasin, palawakin ang ating pagkakilala sa Diyos. Ang punto rito, ang pag-aaral ng kalikasan, kapangyarihan at katangian ng Diyos ay mahalaga upang tunay siyang makilala. Upang tunay siyang makilala, yun ang pinakamahalaga, mga kapatid, makilala ang Panginoon. Pero madalas sa ating panahon, itong napakahalagang paksa na ito, na pag-aralan ng Diyos, ito'y napapabayaan, maging ng iglesia. Maraming iglesia. Meron isang malapit sa aking kaibigan, naalala ko bigla lang ngayon, meron siya nakasabay sa sasakyan, at kinuwento niya sa akin, sabi niya, bro, may nakasabay ako yung asawa ng pastor. Hindi ko talaga i-mention kung sino yung pastor na yun. At doon sa sasakyan na yun ay nagkikwentuhan sila at may nasabi itong aking kaibigan na negative. At ang sabi ng asawa ng pastor, uy, brother, huwag kang magsasalita ng negative. Kasi meron tayong power na yung mga sinasabi natin maging reality. Sabi, again, saan ang galing? Pag wala kang tamang konsepto, pagkakilala sa Diyos, tatanggapin mo yung mga saan nila nakuha yung pag nagsalita ka ng negatibo, magiging reality, kaya dapat na sinasabi mo ay positibo. Saan nila nakuha yon? Ginagaya nila ang Diyos dahil sa Genesis chapter 1, ano sinabi doon? And God said, at sasabihin nila, see, may power ang word natin. Bakit? Kasi ang Panginoon, na nagsalita sa nilikha niya ang lahat, yes! Ang Diyos lamang ang makakagawa noon na ang kanyang sabihin ay magiging reality, pero hindi tayo. So, again, yung katangian na pang Diyos, kinuha. At magiging ano, eto pa, asawa yun ng pastor. Kaya ang tanong ko, teka, ano tinuturo ng asawa? Anong nakukuha nito sa kanyang asawang pastor? Kaya yung aking asawa, kapag merong mga sinasabing hindi maganda, sabi, tek, mahal, ano yan? Maling ano yan? Mag-aaway na kami. Hindi, joke lang. Hindi po. So, yan ang kahalagahan. Alam niyo, sa kasaysayan ng iglesia, ang pangunahing kaalaman na ibinibigay sa mga bata, kaalaman sa Diyos. Alam niyo yung shorter catechism. Pinag-aralan namin yun sa Recta Family. Kung narinig yun yung shorter, pinag-aralan natin yun nung tayo nag-prayer meeting, tandaan niyo po. Yun, what is the chief end of man? Is to glorify God and enjoy Him forever. Alam niyo ba na yung shorter catechism na pinag-aaralan nating mga adult? Ginawa yun originally para sa mga bata. Yun ang tinuturo sa mga bata. And yet, yung deep, yung lalim nung lesson na yon,
Parang isipin mo, pang matanda, pero pambata po yun. Kaya nga po siya short catechism dahil merong version na larger catechism. Kaya basahin niyo po yung, kaya ako po, tinuturo ko sa aking anak ay yung shorter catechism. Napakahalaga po no. Yun ang halaga noon. Kaya kung titingnan niyo po yung mga first 5 questions doon is about God. Yun ang pangunahin. Kaya dapat nating hangarin sa pag-aaral ng kalikasan at katangian ng Diyos. Hangarin natin ang papag-aralan ito. Ito ang magdadala sa atin patungo sa Diyos. Ang tamang paglakad patungo sa Diyos ay pag-aaral tungkol sa Diyos. Maraming mga mananampalataya ang naliligaw ngayon patungkol sa paglakad patungo sa Diyos. Kaya nga meron tayong kapahayagan sa Biblia. Mga kapatid, ang Biblia ay ibinigay sa ating kapahayagan ng Diyos para gamitin natin ng tama, kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ikatlong layunin. Layunin at motibo sa pag-aaral ng katangian at kalikasan ng Diyos. So ano ang ating motibo? So ko yung bigyan ng ilang puntos, 3 puntos dito. Una, magkaroon tayo ng tamang motibo sa pag-aaral natin. Tamang motibo. Marami ang nag-aaral ngayon at ako po yung maraming kakilala. Ako po yung galing ako sa 2 Bible school at maraming gustong mag-aral, hindi para yung kanilang knowledge about sa Panginoon ay maglapit sa kanila sa Diyos, kung hindi para masagot nila lahat ng tanong. Para sa debate, sa discussion, bida sila ang marunong. Hindi po ganoon ang ating layunin. Magkaroon tayo ng tamang motibo. Pag-aaralan natin ang mga bagay na dakila tungkol sa Diyos, kikilalanin natin ang Diyos, hindi dahil para masagot natin ang tanong, manalo sa debate, o di kaya ay parang tayo lagi ang makitang matalino. Hindi po. Gagamitin natin ang pag-aaral tungkol sa Diyos, ang kanyang kalikasan at katangian, pag-aaralan natin ito para tayo higit na mapalapit sa Kanya. Yun ang layunin natin. Para magkaroon tayo ng tamang komunyon, tamang paglakad, tamang uri ng pananalangin. Ikalawa, huwag tayo maging mapagmataas. Maraming mga tao ngayon dahil sila ay malawak na sa karunungan at kapag ang isang tao ay nakita nila na hanggang ngayon, hanggang dito pa lang ang kaalaman mo. Minamak nila, tinutuyan nila, huwag tayo maging mapagmataas. May mga tao talagang mabagal ang pag-usad, pero ang punto rito na dapat nating makuha ang ating pagkatuto sa kalikasan, katangian ng Diyos, hindi ito dapat magdala sa pagmamataas kundi sa pagpapakumbaba sa Diyos. Katulad sinabi ni John Calvin, the more we know God, the more it will humble us. Ang layunin ng kaalaman, at katulad ng aking sinabi kanina, ang layunin ng kaalaman ay upang hindi sagutin lahat ng tama, hindi para maging intelektual, kundi makilala ang Diyos at iayon natin ang ating buhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi para maging intelektual lamang. Meron isang nagkwento sa akin, isang tao na merong, alam niyo yung gut question. Magandang apps yun. May mga gut question kung may tanong ka about sa Christian faith. Papakita ko sa inyo mamaya yung gut question na yun. Ako, nagbe-benefit ako doon. Pag meron akong gustong pababawi na turo, tumitingin ako doon. At merong isa daw tao na nagsabi na, hanggang ngayon, gut question pa rin. Parang yun ang resource material mo. Walang masama na kahit 10 taon mong gamitin ang gut question, walang problema doon. Ang ating pag-aaral sa Diyos ay hindi para maging mapagmataas tayo na, nandiyan ka pa rin. Ako, ito na, ako, Herman Bobbing, tsaka Turretin, yun ang aking mga Wilhelmus Abrakel, yung mga Puritan na, John Owen ang aking mga, hindi para maging mapagmataas, mga kapatid. Kung hindi para tayo ay ibaba. Ang makilala ang Diyos, ang layunin nito, ang pagkakilala natin sa Diyos, ang layunin nito ay upang iayon natin ang ating buhay sa Kanya. Ngayon, pang-apat, biblikal na halimbawa. Yan. Biblikal na halimbawa. Psalms 119 verse 73. Kung babasahin nyo yan, ang sabi doon, ako'y ginawa at inanyuan ng iyong mga kamay, bigyan mo ako ng pangunawa upang ang iyong mga utos ay aking matutuhan. Pinapakita ng may akda ng awit ng 119
na hinahangad niya ng mas malawak na kaalaman tungkol sa Diyos. Tama? Ano ang goal niya? Ang goal niya hindi ano yung end. Gusto niyang sundin ang utos ng Panginoon, tama? Ano yung means para masunod niya ang utos ng Panginoon? Makilala ang Diyos. So yung means para sa kanyang pagsunod sa kalooban at utos at salita ng Diyos ay kilalanin ng Panginoon. Kaya ang ganito yung kanyang panalangin, Panginoon, gusto kitang makilala upang masunod ko ang iyong kalooban, upang masunod ko ang iyong salita. Masunod ko ang iyong kautusan. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ang sabi doon, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. So ibig sabihin, buong pagkatao. Ang utos na ito ay nagbibigay diin na ang pagkakakilanlan sa Diyos ay nagdudulot yan ng pagmamahal. The more you know God, the more you will love Him. Yun ang katotohanan. Sa Pilipos chapter 3, verse 8 to 10, doon sinabi ni Pablo na talagang inaari niyang lahat ay kalugihan, makamtan lang si Kristo. Wala siyang ibang, tinan niyo, sabi niya, higit pa roon ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Wala siyang ibang hinihiling na mahalagang makilala. John chapter 17, verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ibig sabihin, for us to have eternal life, kailangan nating makilala ang Diyos na iisang Diyos at si Jesucristo na tagapagligtas. Ibig sabihin, ang eternal life is a joint knowledge about the Father and the Son. Kaya ang punto rito, ang layunin natin sa pag-aaral ng kalikasan ng Diyos ay hindi lamang upang mag-ipon ng kaalaman, kundi magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Tama? Hindi lang mag-ipon ng kaalaman, kundi magkaroon ng mas malalim na relasyon. Ang ating paglawak sa kaalaman ng Diyos, gagamitin natin ito para lumalim. Ang malawak na kaalaman tungkol sa Diyos ay magdala sa atin sa malalim na relasyon sa Diyos. Kaya ang hamon dito, ang kaalaman na ating natamo ay dapat magtulak sa atin sa pagsamba, pagsunod, at isabuhay ang katotohanan sa ating mga buhay. Yan ang napakahalaga. Bilang pagtatapos, ang pag-aaral tungkol sa Diyos ay hindi dapat magtapos sa paghahangad lamang ng kaalaman. Hindi po kaalaman lamang ang ating goal, kundi dapat magtulak ito sa atin patungo sa Diyos mismo. Ikalawa, ang ating pag-aaral tungkol sa kalikasan at mga katangian ng Diyos ay dapat magpalalim ng ating relasyon sa Kanya. Ito ang tutulong sa atin upang mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, upang lumalim tayo sa ating relasyon sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos. So, ito yung napakahalaga. Pag-aaralan natin ang mga katangian ng Diyos. Hindi ko na isama ang isang aklat dito ni Michael Horton na baka next week ko ma-quote ay ang title ng aklat ni Michael Horton na yun ay In the Face of God. Alam ko, nabasa yun ng aking misis at nabasa mo yun, tama. Nang nabasa niya yung In the Face of God, doon makikita natin na sa harapan ng Diyos, maraming mga tao na alam mo kung ano-ano lamang ginagawa sa harapan ng Diyos na walang reverence. At yun ang dapat nating tanggihan, yun ang dapat nating maiwasan. So ito ang pambungad aral. Sa mga susunod nating lesson ay pag-aaralan natin ang mga katangian ng ating Panginoon. So is there any question, clarification